Guys, good morning. Welcome back to my channel. Mahilig pa yun guys sa mga kwentong kababalaghan, mga kwentong nakakatakot. Dahil sa video ito guys, ibabagi ko sa inyo ang mga kwentong kababalaghan ng mga artista. So ito guys, ay tunay na kanilang nangyari sa kanilang buhay, ang kanilang kwento. So ito guys, panoorin nyo ito. Walang pinipiling kasarian, estado sa buhay, ordinaryo man o kilalang tao, ang pagmultuhan ng mga kaluluwang ligaw. At kapag tayo kahit saang lugar man ay pinagpakitaan, siguradong tayo ay kikilabutan. Yan ang karanasan ng ilang mga artista na hindi nakaligtas sa mga multo at sa mga alagad ng dilim. Siguradong kayo ay kikilabutan sa horror story ni Celebrity. Nagulat kami kasi merong parang putol na figure, walang ulo, nasa harapan namin. Third eye. Kakayahang makakita ng kaluluwang gala, makarinig ng panaghoy galing ilalim ng lupa, makaramdam ng lamig at enerhiya ng namayapa na. Pero hindi ko ata mapipirmahan ng isang batas na masyadong pabor sa mga negosyante. Ito ang di malaman ng kilalang aktres at singer na si Teresa Loizaga kung regalo nga bang kakayahan mula sa langit o pasanin ba mula sa ibang madilim na lugar. So Teresa, dati ka pa ba bukas ang third eye lapitin? Yung mga spiritista always tell me, i-develop mo yan. Meron kang third eye. Then, yun nga yung mga may nakikita ako, may bubulong sa'yo. Iwas si Teresa sa mga burol. Bakit? Dahil kinakausap daw siya ng mga nakahimlay. Kinakausap ako Like what? Anong sinasabi? from underwear. They will have discussions about underwear, the color of underwear, to what they want to be wearing. Habang nandun, ayaw nila yung suot nila. Siya ay tampulan pala ng hindi lang basta multong nagpaparamdam, kung hindi mga kaluluwang siya'y ginugulo, halos inaangkin saan mang bahagi ng mundo siya mapunta. Na-experience ko pa rin kahit na nasa Singapore ako. Dahil nga may layover habang lumilipad kami, di ba? Magigising ako, may nakatayo sa may kama ko. Okay, turn around. Huwag mo na lang pansinin. Pag dilat ko ulit ang mata ko, nakatayo sa may TV. Turn around. Huwag mo na lang, Singapore yon. Ang karanasan ng aktres na di niya kailanman malilimutan ay naganap sa sarili niyang tahanan sa Australia. I went to sleep in the middle of the night. Nagising ako dahil parang I felt, parang may gumagapang. From my feet siya nag-umpisa paakyat. Hindi ka makahinga dahil yung weight niya, nandito na sa ibabaw ko. At saka I was pinned down. And I couldn't move. Pero malinaw sa'yo, Teresa, gising ka nun. Nako, I'm so wide awake. Iniisip ko, tatawagin ko yung taong nandun sa end room. At sumisigaw ako. Apparently, walang lumalabas. Nakuha ko pa yung phone ko. Sabi ko, come here, help me. There's someone in my room. So in my mind, ayan na. Anong dumarating? Na nakatayo ako, tumakbo ko down the hallway. Ano ang pangalawang pagkakataon? So I went to sleep. Feeling ko parang ang lamig na sa ulo. I felt like there was somebody behind me. Pero all of a sudden from the window, umappear sa mukha ko from outside, face to face kami. I screamed. It was a face covered by like a metal mask. Ano sa palagay mo ang mensahe nitong taong hinarap talaga ang mukha mo? Maybe he's from a different realm. At natipuhan niya ako. Dati pwede ka pang makipag-kissing scene ng walang humpay. Nakakatuwa si DJ Once sa kanyang mga programa sa radyo. Walang nanliligaw sa'yo? Wala po. Single ka? Yes po. Pero Hindi ka ba maganda? mayroon palang dinadalang ninig sa kanyang buhay. Bata pa lang siya, alam na niyang bukas din
ang kanyang third eye. Sabi nga sa aming pamilya, isa daw po ako dun sa tinatawag nila na bukas yung third eye. Siguro mga 7, 8, or 9 years old, natutulog ako mag-isa sa kama namin. Nagising ako, nakita ko yung sarili ko, nakalutang, looking at me. Hanggang sa dumating ang isang gabi, naging mitya pa ng sarili niyang buhay. So ikaw na mismo ang magsabi sa amin, DJ Once, ano ang nangyari sa'yo nung gabing yon sa Star Tollway? Tipikal na oras, kapag umuwi ako ay 12 midnight onwards. Mag-isa lang ako sa kotse. May nakita ko lalaki na naglalakad sa gilid ng highway. After nung ikalawang tollgate, habang nagdadrive, may nakaupo dito sa tabi ko. Tinaray ko siyang i-ignore. Wala na siya sa gilid ko. Nag-drive ako dire-diretso. Hanggang sa tumingin ako sa rear view mirror at nakita ko lumipat lang pala siya ng pwesto. Doon kami unang nagkita. Hindi siya umalis. Hindi siya umalis. Hinawakan niya yung bato ko. Dito. Tapos, mula dito, umaakit hanggang sa hawak-hawak na niya yung ulo ko. What I have noticed, nagda-drive na pala ako ng 160. Kalimitan daw po nang naaaksidente doon sa lugar na yun. Almost the same scars. May nakikita sila. Ang intention daw po ng babaeng itim na yun ay hindi ako para takutin. Para maaksidente ako. Hindi lang ang mga nakaharap sa kamera, kundi kahit ang mga nasa likod ng kamera. Hindi ligtas sa hilakbot ng pagmumulto ang kilalang direktor ng mga pelikulang horror na si Direk Ryan Carlos ang nasa likod ng pelikulang Pamahiin. Pero nakita ko. Ano ang nangyari nung araw na yon sa set? Nag-ocular kami and pinuntahan namin itong lugar sa Los Arcos, Bulacan. It's a 50-year-old house. Pagpasok pa lang namin, it feels eerie na. Then, ang hindi ko makakalimutan, nung umakyat kami, umakyat ako dun sa hagdan na makipot. Pinakadulo, si Jun Aves, which is my cinematographer. Kumukuha siya ng picture. Only to find out, nung na-develop yung picture the next day, nagulat kami. Merong babaeng ugot ang ulo, naka-leggings. So eto na nga at tinago mo talaga ang Yeah. litrato, Direk. Okay, so anong nakikita natin dito? Nagulat kami kasi merong parang putol na figure, walang ulo pero naka-leggings, nasa harapan namin. And this is 3 in the afternoon. And guess what, Corina? Hulaan mo, may nangyari ulit sa amin 3 in the morning. Ayon kay Nick Nangit na isang spirit questor, sinasabing ang alas 3 ng madaling araw, mas nararamdaman ng mga nilalang na hindi pangkaraniwang nakikita. Ito ang tinatawag na witching hour. In one of the scene na hinahabol si Iya ng ghost, no choice siya but magkulong sa banyo. Yung pasilip na siya sa doorknob, sabi ko, cut! Patay din kagad ang ilaw. Namatay ang Janet, hindi kami makalabas ng pintuan. Dahil tinawag kay Art Dep. Arde, pampitong pabukas, ang init! Mamayang konti, namumutla yung DOP ko. Sinabi sa akin na, pero hindi ko lang kinikwento sa'yo, lapitin kasi ako. And kanina di ba bumagsak yung ilaw, nag-cut ka, kusang sumarado yung sliding door. Nakulong kami for 1 hour. Tinanong ko, meron bang may oras dyan? Arde, sino may oras dyan? Anong oras na? 3 o'clock pa the rest. Tumayo na yung balayibo ko, Corina. Sabi ko, let's pray. In Jesus' mighty name, we pray. Pray, amen. Kung sino man po naggambala namin sa bahay na ito, Kung sino man po ang nabulabog namin sa bahay na ito, kung ano man po ang mga nagalaw namin na gamit, pangako, ibabalik po namin. Patapusin niyo lang po ako ng tuwa. Balik ang ilaw, dumating ang caretaker, isang ganyan lang, Nabuksan. nabuksan. Sa mga karanasan ni na Teresa
DJ Once at Direk Ryan. Patunay na ang paranormal ay walang sinisino. Sa kaso ni Teresa Loizaga, natural lang na minsan nagkakaroon talaga ng tinatawag na incubus kung ikaw ay babae o kaya succubus pag ikaw ay lalaki. Na-attract sila o nahahalina sa sexual na enerhiya. Sa kaso naman ni DJ Once, nagaganap yon lalo na sa mga lugar na may mga na-aksidente. Marahil ay humihiling ng dasal. Ang tawag sa mga ganito ay transient souls. Sa kaso naman ni Direk Ryan Carlos, ang nagparamdam sa kanya ay tinatawag na resident souls. Yun yung mga kaluluwa na namamalagi sa isang lugar at nakakaapekto to sa mga gadgets. Nung nagparamdam sa kanya, enerhiya na yon. At yung dasal, kahit na hindi naman dasal magpaalam ka lang, okay na yun. There's really force of darkness. It's a matter of how you deal with it. Diniil ko lang siya na we need to coexist. Yun. I think ang pambalanse lang naman dun is you also respect them. You respect that nandun sila, they're real. Prayers will be the powerful weapon against all. Ito naman, dadaan lang Hindi naman ito magtatagal sa atin. Not unless gusto mong magtagal. In my case, mas pinili ko na dumaan ka lang. Huwag kang magtatagal sa akin. Now that I'm getting older, reality, I guess, pag nagpaparamdam sila parang there is a doorway somewhere, you know, and they come in and out. And so it's up to you how you accept, how you feel, if you're that sensitive, na they're here, you know, and then how you react when you know that they're here. Ordinaryo man o artista, lahat maaring makaramdam ng hilakbot. Kaya ngayon pa lang, pumikit ka na at magdasal. Baka hindi mo nalalaman, may katabi ka na pala. Madalas sa mga eksena lang sa TV o pelikula, nananakot ang mga artista. Iyon pala'y mayroong iba sa kanila na mayroong mga totoong mga karanasang nakakasindak sa kanilang personal na buhay. Panoorin ang mga ghost story ni celebrity. Iba't ibang mga eksenang aakalain mong guni-guni lang. O bunga ng malikhaing imahinasyon sa pelikula. Pero pinatutunayan nila ang kani-kanilang karanasan sa totoong buhay. Ang dating child star na si Matet De Leon na nakilala sa pelikulang horror na Takot Ako. Takot ako. Ay sinundan pa ng nakakakilabot na karanasan sa loob mismo ng kanilang tahanan ngayong siya'y may pamilya na. One time, kaibigan ko itong magre-reband sa akin. Pinapunta ko sa bahay para wala na masyadong abala. Si Matet? Ay, nasa loob po. Halika, pasok po kayo. Pinapasok ng maid, sandali lang po. Bababa na daw po si ma'am. Okay, thank you. Thank you. So, sa madaling salita, ayun na, nagrebanda kami, na pinagluto ko pa sila, kasi kaibigan ko nga. So, ito na, naghahapunan kami. Sabi sa akin, Oo ba? Kung pala tawagin mo pala yung isang yaya mo. Ha? Sinong yaya? Isa lang naman yung yaya ko, siya lang yung yaya ko. Ano? Isa lang yung yaya mo? ikaw talaga, niloko mo ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ate, isa lang talaga maid ko. Hanggang sa may nagalit. Nanlaki yung mata niya. Sabi ko, bakit? Matet, may isa pa kayong katulong dito sa bahay. Si Matet? Ay, nasa loob po. Halika, pasok po kayo. Nilingon siya, tapos ngumiti. Bababa na po si ma'am. Okay, thank you. Thank you. So ngayon nung hinahanap nila sa akin, wala. Alam mo, binilisan nila kumain, lumayas sila. Nangilabot ako kasi ako ang taong mahilig sa mga katatakutan. Pero pag sa akin na nangyari, parang hindi ko siya kayang i-handle.
diba? Ibang klase, fresh. Ang komedyanteng si Viveka ay nilukuban naman ng sindak ang kanyang pagkatao. Bata pa akong nag-asawa nun, wala lagi yung husband ko. Siguro sabihin ng iba, nananaginip ako. Pero alam ko yung nakita ko eh. Siguro maybe in between na natutulog ka, tapos na nagising ka, half nagising ka, kasi may napansin ka na may tao sa paligid mo. Lahat yun nasa bandang paanan ko. Ang mas nakakatakot yung nasa bandang kaliwa ko. Kasi nakadukwang siya sa akin. Tapos yung kamay niya, mahahaba yung daliri niya, tapos mga kuko niya. Nakapa-reach out siya lagi sa tiyan ko. Tapos babae siya, alam ko eh. Pangit na babae, parang impacta. Kaya ko nasabing babae kasi may yung katawan. In Jesus' name. In Jesus' name. Haba ko siyang nararamdaman habang nakikita ko sila. Parang pikit-dilat, andun pa rin. Patakot ka ng patakot, habang ka natatakot, di ka na makahinga, gusto mo lumalabang ka eh. So nag-albularyo, may kapitbahay. Sinabi nga niya, may engkanto doon ng lalaki na malaking tao na black, na gusto kong kunin. May gusto sa akin, something like that. Hindi rin naman talaga agad-agad nawala. Ang nakagamot lang, umalis ako doon sa bahay. Halos hindi makapaniwala ang premyadong direktor na si Brillante Mendoza habang binubuo niya ang pinakabago niyang obra maestra na pinamagatang Sapi. Pagkat may ilang eksena na hindi lang daw nakuna ng kamera, maging siya ay nakaranas ng kababalaghan. Lumayas ka dito! Nagpunta kami sa isang lugar, isang liblib na lugar, kasama ko yung mga artista. So, nag-shoot kami. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pag uwi ko, natulog na ako, ganyan-ganyan. Tapos parang may kagat yung left eye ko dito sa dulo. Sabi ko, akala ko kagat ng lamok. Tapos biglang lumalaki. Siguro mga 3 a.m. na umabot na siya dito sa gitna. So kung kagat siya ng lamok, dapat dito lang. Eh bakit parang lumilipat siya dito? Tapos dito siya lumalaki sa gitna. I kept on. Nagkalmado ako. Tapos nagdasal ako. Kasi naglagay ako ng hot towel dito. Tinanggal ko, wala na siya. Maging ang aktor na si Tonton Gutierrez hindi rin nakaligtas sa isang nakakakilabot na karanasan habang ginagawa ang pelikulang Dalaw. Meron siya kayo ni Paring Amado? When we were doing Dalaw, kaiksena ko yung asawa ko si Glidel Mercado. So, we had this scene na parang nag-aaway kami inside this house na ang tema is away kami, exit siya. Meron doon sliding doors na mga kapis ang ano niya, pero parang square na ganyan, di ba? Pareho lang tayo, Ernie! Nung natapos na yung filming ng Dalaw, pinatawag kami ng director, ng mga producers. Sabi, halika, punta kayo dito sa editing. Punta kami, pinanood namin. Merong batang nakasilip. I was there, I was standing in front of that sliding door. Umexit si Glidel, wala naman ako nakitang bata. You know, when I saw it, may literally, yung mga buhok ko sa braso ko, parang nagtayuan na gano'n. Parang, is that real? Wow! Talagang, meron pala mga spirito nagpapakita. Di nila lubos maisip ang nakapangingilabot na hiwagang pangyayari sa buong buhay nila nang minsang balutin sila na hindi ito mga eksena sa TV o pelikula. Sana nga'y kathang-isip lang. Ngunit, ang mga kwentong ito ay nanggaling mismo sa personal na mga totoong karanasan ng mga artista. Manood at kayo na ang humusga sa mga horror stories ng celebrities.
award-winning actor at ngayon ay isa ng direktor na si David Chua. Umano'y sinusundan ng isang babaeng elemento. Teenager pa lang si David ay mundo na ng showbiz ang kanyang pinangarap pasukin. Hindi naman siya nabigo, kung kaya't kaliwat kanan din ang kanyang mga naging project, mapapelikula man o telebisyon. And cut! Noong 2008, kasama ang kapwa-artistang si Gerald Anderson sa kanilang taping sa Baguio City. Ah bro, anong oras call time bukas? Sabi, 6 a.m. daw. Napahinga ka na? Oo. Sa pagod ay kaagad ding nakatulog ang magkaibigan sa kwarto. Pero pagdating ng 3:00 ng madaling araw, si David naalimpungatan. Sa takot ay nagtalukbong na lang siya ng kumot. The following day, nung umaga, nung breakfast na, sabi ko, Je, nuksan ba yung TV ng mga madaling araw, 3:00? Hindi bro, tutulog na ako nun. Sabi ko, may nakita kasi ako girl, babae. Ako dun sa harap mo, sabi niya, bro, gumising din ako ng oras na yun kasi bumukas yung TV, nakita ko din. Kinumpirma naman sa Rated Corina ng aktor na si Gerald Anderson ang paglalahad ng kanyang kaibigang si David. At hindi pa pala ito ang huling beses na susundan si David ng pinaniniwalaan niyang babae. 2012 sa kaparehong oras, 3:00 ng madaling araw. Ang babaeng nakita niya sa Baguio. Ngayon ay tila nais na daw siyang saktan. Walang ibang nagawa si David kung hindi ang tumakbo na lang sa kabilang kwarto. Pero tila ayaw siyang tantanan ng nasabing elemento. Ano ba naman to, Lord? Mamamatay na ba ako? Kasi hindi ako makahinga talaga Mamamatay na ba? Kukunin niyo na ba ako? Kasi bakit may ganito klaseng babae sa nakapatong sa akin at di ako makahinga? Ayon kay David, bata pa lang daw siya, ay nakakakita na siya ng mga elemento. So lumalabas na bata ka pa lang, naririnig mo na yon sa mama mo. Ganun nga ate, kasi saan nga akala ko, totoo ba to? O parang medyo may pagka ganun ka na ba ng konti? Kasi sabi ng mga kapatid mo, nakakausap mo daw yung mga duwende, engkanto. At nilalapitan siya ng mga kapitbahay minsan na, uy Lucy, ayaw ba tingnan yung bahay namin? Tingnan mo lang kung may mga elemento ba yan o ano. So ganun, nasanay na ako nung lumaki ako na may ganung abilidad yung nanay ko. Katunayan, ang kanyang nanay ay may angking kakayahan o pagkasensitibo din daw sa paranormal at kaya raw nitong kumausap ng mga kaluluwa. Pero hindi ka naniniwala noon? Noon hindi Pero nung naranasan ko na paunti-unti, doon ako medyo totoo nga to, parang naniwala na ako na meron nga yung nanay kong ganyang abilidad. Kasi one time, eto kaya naniniwala rin ako kasi one time naalala ko nun, pumunta yung nanay ko sa isang parang bahay nga para i-check yung ano. May nagbigay ng pera sa kanya. Tinanggap niya. Pagdating niya sa bahay, may sakit mama ko for 2 days. Ginawa niya, binalik niya yung parang 5,000 pesos.
hindi pala pwede tumanggap pag yung may ganong kaklaseng regalo. Bago binawian ng buhay ang ina, mahigit 2 taon nang nakakalipas. Naibilin ng ina kay David na ayaw sana niyang mamanahin nito ang kakayahang ito na umabot sa kabilang buhay. Malakas ka. Bakit ayaw mong tanggapin yung kakayahan na yon o regalo? Na parang yung nanay mo, nabuhay siya na mayroon siya noon. Bakit ayaw mong tanggapin? Ate, isa tong responsibilidad eh. Responsibility yan na biniyaya sa'yo ng Diyos. Hindi mo dapat gamitin yan eh. Sa kung anumang bagay. Gagamitin mo yan sa kung anong gusto ng Panginoon. Ang hashtag member na si Ryle Santiago ay hindi rin nakaligtas sa mga kakaibang pagpaparamdam ng mga elemento sa kanilang bahay sa San Juan. Natatandaan mo pa ba, Ryle, yung unang beses nagsimula ang lahat ng ito doon sa bahay niyo sa San Juan? Well, paglipat pa lang po namin, parang medyo mabigat na po yung pakiramdam, tsaka very dark. Hindi lang kasi sila ang nakatira umano sa bahay na ito. Nung una ay simpleng pananakot lang ang nararamdaman nila. Pa yung kwarto ng batang to? Ano ba yan? Iniwan niya na naman ang bukas yung shower! Ryle! Bunso! Di ko alam, mami, natutulog ako. Ba ito si Bunso? Di ako yun! Naglilinis po yung mga help sa bahay. Nakita nila may 2 set ng footprints. Mukha daw mag-ina. Dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Ryle sa loob mismo ng kanilang tahanan. Pakiramdam nila, pinaglalaruan sila. Minsan ka rin daw nagkaroon ng doppelganger o yung sinasabing kamukha mo na nakita mo mismo at nakaharap sa bahay niyo? At that time, wala ako sa bahay. Nasa taping po ako. And then, yung brother ko, sinabi sa nanay ko, na nakita na daw ako, naka-all black, pumasok ako sa dressing room ng mom ko. Ang bahay na kanilang tinitirhan, nadiskubre nilang pugad pala ng mga espiritu. Dahil hindi naman ganoon kalakas ang paniniwala ng pamilya ni Ryle sa mga elemento, handa na sana silang ipagwalang bahala ito hanggang isang araw. Tama-tama. Nakahain. Kailangan yun ang umalis dito sa bahay na to. Umalis na kayo hanggat maaga pa. Yung bunso mong anak, gustong kunin ng kung sino man nakatira dito bago siya magka-14 anyos dahil gusto ng kalaro ng taong nakatira dito. So ano ang naramdaman mo nung sinabi sa'yo na gustong kunin ng mga elementong ito ang buhay ng bunso mong kapatid? Nagalit. Nagalit po ako. Natakot. Pero I think above everything, mas nanguna yung kailangan nating umalis dito. May bago akong kaibigan. Sino naman yung kaibigan mo yan? Si Thunder. Dito na naalala ni Ryle ang kinikwento sa kanya ng kanyang bunsong kapatid na mayroon daw itong nakakalaro. At ang pangalan ng kanyang kalaro ay Thunder. Alis na tayo sa bahay na to. Mula noon, napagdesisyonan ng buong pamilya na lumipat na sila ng bahay. Ayaw nilang isaalang-alang ang buhay ng kanilang bunso. Pero parang ayaw silang pakawalan ng elementong umano'y pinaglalaroan sila. Maging ang bida sa pelikulang Sa Haba ng Gabi. Na si Candy Pangilinan, walang takas sa sindak ng mga ligaw na espiritu. Bata ka pa lang, parang lapitin ka na. Because I can feel it. Handa niyang ikwento sa Rated
Corina ang mga pinaka hindi niya malilimutang karanasan sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Gabi, sa loob ng hotel room sa Cagayan de Oro naganap. Dahil pagod at nilalagnat si Candy, ay nanood na lang siya ng TV. Pero ang TV sa loob ng hotel room ay namamatay-matay. While watching TV, biglang namatay yung TV. Fluctuation, electricity. Binuksan ko ulit. After a few seconds, namatay ulit. Binuksan ko ulit. Namatay ulit. Tawag ako sa baba. May sira po yung TV. Sabi ko, palitan niyo po. Oo, ma'am. May umakyat, nagpalit ng TV. Yung dalawang umakyat na nagpapalit ng TV, sila na mismo yung nagbubulungan na. Parang, ito na naman to. Parang alam na nila. Dito na nagsimula ang kalbaryo ni Candy. Paghiga niya kasi, hindi niya matakasan ang naaaninag niya na nagdala sa kanya ng matinding hilakbot. So nararamdaman ko, naaaninag ko yung itsura. Pilit niyang iniiwasan ang tumanaw pa sa paligid at humarap na lamang sa pader habang siya'y nakahiga. Hindi din siya nakatakas. Gumunan ako. Galit ako. Naggalit-galitan ako. Ano ba? Tama na! In Jesus' name. Simula na ako. In Jesus' name. Nagalit ako. Get out! Pero kinakabahan ako. Hindi lang ito ang karanasan ni Candy sa mga multo na parang sumusunod sa kanya. Nang minsan kasing matulog siya sa isa namang hotel room sa Las Vegas sa Amerika. Patulog na rin siya at nang magtalukbong siya ng kumot, iba't ibang boses daw ang kanyang naririnig. So, nararamdaman ko yung takot pero ayokong i-acknowledge. Nararamdaman ko yung presence pero ayoko pa rin i-acknowledge. Tapos, hindi ako dumidilat. Nagtalukbong ako, lumakas. Lumakas yung mga boses. Napilitan siyang sumilip sa kanyang naririnig. Dala na ng katauhan ng artista na si Candy ang pagiging sensitibo sa lapiting ligaw na kaluluwa. Pero kahit paano ay nakahanap siya ng alyado at sandata laban sa kadilimang ito. So yung kwintas mo na yan, never mo yan tinatanggal. Ano ba yung kwintas na yan? It's a Benedictine cross. Sabi nila, Saint Benedict is the saint against evil spirits and demons. So, parating mo suot ito. Walang pinipili ang mga elementong nais pang manatili dito sa mundong ibabaw. Pagkagat ng dilim, kung nais ka man nilang takutin o paglaruan, nakikita mo man sila o hindi, paanong maitatanggi ang mga patotoo, hindi lang ng isa o dalawa, kundi buong pamilya na kumbinsido na ang mga kaluluwang ligaw dito sa lupa kasama natin. Madalas napapanood lang natin sa mga pelikula ang mga kwentong katatakutan. Pero ang mga artistang sina Maricel Soriano, Raymond Bagatsing at Beauty Gonzales, sila mismo ay nagpatunay na maging sila hindi ligtas sa mga nakakasindak na kababalaghan. Makatindig balahibo ang hatid ng Kutob ni Idol. Gusto ko, lagi kang nag-iingat. Narinig mo ba yun? Sila
Sila ang mga bituin na nangunguna pagdating sa horror movie. Pero hindi lang pampelikula pala ang mga eksena ng kababalaghan. Para sa kanila, ang kaba, kutob at kilabot tunay sa kanilang mga personal na buhay. Ang kilalang horror reality documentary host na si Raymond Bagaching. Pinaglaruan ng elemento at pinagpakitaan ng multo. Sa Australia lumaki si Raymond. Kaya naman ganun na lang ang pananabik niya sa pagbisita sa bahay ng kanyang lola sa Nueva Ecija. Sir, yung mga bagay, bababa na rin po ba? Kinulit mo naman ako, kuya. Kamingay. I'm going to surprise Lola. Surprise! Raymond! Diba? Laki-laki mo na! Siyempre la. Ang gwapo-gwapo pa ng apo ko. Manang-mana sa inyo. Namiss ko na kayo la. Kumain ka na. I'm okay la. Busog pa po ako and it's getting late na kasi bukas ko na natitikman yung mga luto mo. Kasi namiss ko yung mga Filipino food eh. But for now, gusto ko lang ma-experience matulog ulit sa Colombo. Walang ganun sa Australia, di ba? Kumusta naman sa Australia? Okay lang. Pero kasi mas maganda dito kasi nandito kayo. Sa pagod sa haba ng kanyang biyahe, nakatulog agad nung gabing yon si Raymond. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, bigla na lang siyang tila ginising. Sa gilid ng kulambo ng kanyang lola, may nakita siyang anino. Nagising na! Yung figure, tumayo, pumasok dun sa kulambo ng grandmother ko. Parang wala pa ako sa senses ko. Tumabi sa lola ko. Gising la. May nakita ko. Bakit ba? May nakita akong matandang lalaki nakabantay sa'yo dito. Ang lolo mo yun. Tuwing gabi binabantayan niya ako. Huwag ka matakot po. Sabi niya kasi, pag mamatay siya, hindi niya ako pababayaan. For me, that's love. Naniniwala ang kanyang lola na may nag-akay sa kanyang tatang sa kamatayan. Noong kabataan ng lola ni Raymond, binigyan daw ito ng kapangyarihan ng mga elemento na nakatira sa nuno sa punso sa kanilang bakuran. Ginamit daw ng kanyang lola ang kapangyarihan sa panggagamot. Pero kahit marami itong natutulungan, tutol pa rin ang kanyang tatang. Tingnan mo yan! Matagal na kita pinipigil sa paggagamot mo yan! May sa demonya! Ngayon, kung hindi ka mapipigil sa kahibangan mo, ako tatapos sa kahibangan! Yung great-grandfather ko, ayaw niyang maniwala doon at para sa kanya, parang laro ng demonyo yun. Pinuntahan ni Tatang Pilo ang nuno sa punso at sinunog ang pinaniniwalaang bahay ng mga duwende at iba pang elemento. Hindi ko lang alam kung how many days or kung ano nangyari, pero after that, naging isip bata yung great-grandfather ko. May napatay daw umanong duwende ang kanyang tatang sa pagsunog sa nuno sa punso noon. Kaya ginantihan ito. Sinubukang gamutin ng grandmother ko, lola ko,
Nagamot daw ng kanyang lola ang kanyang tatang at nang gumaling, ibinalik daw nito ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng mga duwende. Pero isang gabi, pagkatapos magkaroon ng pagtatalo ang mag-ama, nasagasaan ng tren si Tatang Pilo, inakay sa kamatayan ng isang bata. Akay siya ng isang bata dun sa lilis ng tren. Hindi nila mahanap yung katawan ng bata. At maging si Raymond, nakursunadahan din ng mga nilalang na hindi nakikita. Nang pauwi na sila ng kanyang pinsan sa bahay ng kanilang lola, may kapabalaghang nangyari sa kanila. Naglalakad pero hindi gumagalaw. Ito yung nangyari sa inyo. Kasi galing kami sa relative namin. Usually 5 minutes lang makakarating na kami dun sa bahay. Biglang after a while, may sumigaw sa amin, "Hoy, ginagawa niyo yan?" Kanina pa kayo paikot. Tingin ko si Mang Jesse pala yun, yung driver namin. Kanina pa kayo ikot ng ikot yan sa poste. Halos 15 minuto daw silang nagpaikot-ikot sa iisang poste. Pero para sa kanila noon, lakad sila ng lakad na para bang walang katapusan. Diretso lang yung lakad namin Sabi nila pag ganun, natsachanak daw, hindi ka makakarating. Ang nakapagtataka doon, pareho kayo ng Dalawa pinsan. kaming naka-experience. Dalawa kayo. Hindi lahat may ganitong karanasan. Marami pa ako mga ibang weird na experience na hindi ko ma-explain. Ayoko lang basta matakot. Pero minsan sinasarado ko na lang. Ang Diamond Star na si Maricel Soriano, biktima ng magbabarang. Nakakatakot siya. Nanervous ako nung nag-shoot ako, kaya nagdadasal ako lagi. Sa kanyang pinakabagong horror movie na The Heiress, kung saan gagampanan ni Maricel ang karakter ng isang mambabarang, mayroon siyang nadiskubre. Ano ang nadiskubre mo sa madilim na mundo ng pambabarang? Nakakatakot. As in, hindi lang dito pati yung ulo ko, ang feeling ko nakatayo lahat yung mga buhok ko sa takot. Meron ka raw mga karanasan? Meron. Nakikialam sa mga eksena. Sa kalagitnaan ng kanilang shooting ng pelikula. Ba't ganitong lakad ko? Bigla ko na lang naramdaman na masakit na yung namimitig na hindi mo maintindihan. It became numb at saka ika. Maging ang kanilang direktor na si Frasco Mortis, bigla na lang daw hindi makalakad. Sobrang sakit nung left leg ko. Parang may naipit or something dun sa loob. Tapos nung kinikwento ko kay Miss Mary, nakita niya ako, umiika-ika ako. So sabi niya, direk ako rin, namamaga yung kaliwang pa ako. At the same time na parang pareho kaming nangyayari. Makailang ulit din daw silang napahinto sa pagrolyo ng kamera. Nasisira yung camera, tapos may naridinig kami, aming soundman. Naghahabla. Bakit ganun Pag mag-promotor na, rolling, take action, wala akong marinig. Nakakasabay-sabay yung mga technical na malfunction, may napipick up yung audio man namin na ibang sound, parang garalgal siya or static, na nawiwirdohan kami kasi hindi naman usually nangyayari yung ganun sa set. Madalas daw nangyayari ang lahat ng technical problems ng production team pagkagat ng dilim. Parang nakakistorbo yata tayo rito kaya may mga ganung nangyayari sa set. As much as possible, pinaka-late namin doon mga 2:00 ng gabi. Pero kahit na may ilang extra na hindi naman nakikita, tuloy ang paggawa ng pelikula ni Maria kahit may isang nagpipilit na palitan siya. Sa kanyang ganda, maging ang ligaw na kaluluwa, sinusundan siya. Sino nga ba ang may lihim na pagtingin kay Beauty Gonzales? Beauty, naniniwala ka na mayroon talagang mga elemento na hindi natin nakikita na kasama natin sa mundo? Yes, naniniwala ako. Bata pa lang daw si Beauty nang maramdaman niyang laging may nakamasid sa kanya. Apparently, when I was young, we have this house in the farm in the mountains. Tapos, wala talaga kaming kapitbahay and it's all surrounded by trees. There's always this cold feeling na pag pumapasok ka, feeling ko may nakatingin sa akin. Basta tumatayo yung balahibo ko. At sa pagkagat ng dilim, para bang may naglalakad palapit sa kanya. Kwento nila doon, long time ago, marami daw mga tinatapon daw ng mga katawan ng mga tao sa
mga farm namin. Hinala ni Beauty, kaluluwa ng itinapong bangkay sa kanilang farm ang labing nagmamasid sa kanya. Like, I really don't wanna go to that place. At para matahimik ang mga kaluluwang ligaw, nagtayo sila ng chapel katabi ng kanilang bahay. Parang tumahimik siya, naging maaliwalas yung lugar. Ang buhay ni Waki Kiray, hindi nga lang daw nababalot ng komedya dahil mula pagkabata, ang kaba, kutob at kilabot, kinasanayan na niya. Sa Waki naniniwala ka? Yes. Bakit kumbinsido ka? Mulat sa pool pa lang nararamdaman ko na may nakikita na ako eh. Kaya naniniwala ako. Ang pinaka nagpayanig sa kanya nang hindi na niya alam kung makakatawa pa siya ay sa pagtahak niya sa Ligaya Drive. Pagod ako noon. So show. Sa flow ng Baghani, nag-perform ako. After no, sabi ko kailangan ko nang umalis. Papunta noon sa Lucena si Waki nang ituro sila ng isang GPS navigation at mapadpad sa tinatawag na Ligaya Drive o mas kilala bilang Daang Sungay. Hindi namin alam first time namin dumaan doon. Ito daw yung shortcut. So, sakay kami ng sasakyan. At habang binabaybay ang Daang Sungay, bigla na lang may sumigaw. Hanggang sa palakas na ng palakas ang mga sigaw. Iba't ibang boses at tanging silang magkuya na ang nakakarinig. Ano sinisigaw nila? Sigaw ng parang takot? Takot or ganyan. Pero yung iba hindi nila naririnig? Hindi nila naririnig. Tulog lang ako the entire time eh. Nothing extraordinary. At nang biglang natahimik ang loob ng sasakyan, Nawalan kami ng preno, nawalan kami ng handbrake. So, buti na lang yung kuya ko magaling mag-drive. So, nagawa niya ng paraan. Akala namin nun, mamamatay na kami. naghanap sila ng mekaniko. At nang tignan ang kanilang sasakyan, okay naman ah. Maayos naman daw ang preno nito. Saan ba kayo galing? Sa Ligaya Drive. Naku, napakaraming na disgrasya ron. Yung kilabot ko is parang mula hanggang pataas. Mas lalo pa akong kinabahan nung tinawagan ko yung manager ko. Nag-send siya ng picture. Ang dami na palang na-disgrasya doon sa Ligaya Road. Taong 2008, 7 tao raw ang namatay nang maaksidente ang isang jeep sa nasabing daan. Feeling ko, yung na-disgrasya na jeep na yon is yun yung naririnig ko na maraming tao. Napalakas na palakas. Naniniwala si Kiray na bukas ang third eye nilang magkapatid na nagbibigay sa kanila ng babala para makaiwas sila sa aksidente. Ang kababalaghan, tunay ngang walang pinipili. Lalo na para sa mga taong bukas ang ikatlong mata. Kung may kutob ka ng parang may kasama ka na hindi mo nakikita, walang magagawa kundi tatagan ng loob at magdasal. And guys, dito pala ako sa Lobos Plaza, dito sa Lobos Bohol. So inyong napanood guys, ang mga kwentong kababalaghan ng mga artista. So guys, kayo na mag-comment kung totoo ang kwento nila o hindi, o ikatang isip lamang. So yun guys, kung gusto niyo yung video na ito, just like, share, subscribe, hit the bell icon. Updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!